Nagkaroon ng mainit na talakayan sa Kongreso matapos magsalita si Kabataan Party List Representative Raul Manuel laban kay House Speaker Martin Tambaluslos. Sa isang pahayag, inamin ni Miguel ang umano'y mga katiwalian ng kinasasangkutan ni Tambaluslos na nagdulot ng tensyon sa mga kasamahang mambabatas. Sa galit ng mga rebelasyon, sina Sen. Risa Hontiveros at Grace Poe ay nagmitso lang walang sagot sa mga ibinunyag ni Manuel. Ayon kay Manuel, hindi na natin pwedeng ipikit ng ating mga mata sa mga irregularidad na nagaganap sa liderato ng Kamara. Panahon na para umaksyon. Ang matapang niyang pahayag ay sinundan ng pananahimik ni Hontiveros at Poe na nooy pumapabor pa sa ilang panukalang sinusuportahan ni Tambaluslos. Umani ng papuri mula sa netizens ang lakas ng loob ni Manuel, samantalang ang iba'y bumatikos kay Hontiveros at Poe dahil sa muli pag-iwas sa isyu. Habang umiinit ang usapin, maraming mambabatas at eksperto ang nananawagan para sa isang masusing investigasyon. Patuloy na binabantayan ng taong bayan kung ano ang magiging aksyon ni Romualdez, Hontiveros at Poe. Ang tanong ng lahat, magpapatuloy bang pananahimik o haharapin nila ang mga hamon ni Manuel? At yan nga ang balitang ating pakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. And my team, wala kami nakitang blanco. Kasi dapat balanse, yun ang tinitignan namin parati. So, I have a whole team na... Yung mga blanks, after ratification, saka bago pirmahan, sino yung nag-fill in the blanks. So, dapat may sumagot dyan. At ang pwede lang makasagot, ang mga bahagi ng BICAM, saka yung Pangulo. Ngayon naman ho pala mga kababayan, nagpalit ho ng apelyido itong si Ramon Revilla Jr. Hindi na ho Revilla apelyido ho ngayon ng mama na yan. Bong Revilla na ho. Base ho dito sa balita na to na na-publish noong February 16, 2010, ganyan ho kagulang yaang si Bong Revilla. Kaya naman sa mga nagbabalak na bumoto dyan sa mama na yan, naku, huwag niyong iboto yan. Apelyido nga ho niya, kaya niyang palitan para makauna lang sa balota. Paano pa ho kaya? No? Paano pa ho kaya pagka naupo na? Ano ho kayang mga kababalaghang gagawin ng mama na yan para mailukulok lang sa Senado ulit? Nakuha niyo ho ba ibig ko sabihin? Kung apelyido nga, apelyido nga ho ng tatay niya, pinalitan niya from Revilla, ginawa ho niyang Bong Revilla, para meron ho siyang bentay sa mga balota at eleksyon na sasalihan niya. Ano pa ho kaya pagka yan nakabalik sa Senado? Wala hong kwenta. Mga kababayan, huwag niyo hong iboto yang si Ramon Revilla Jr. Tanggalin ho natin yung Bong kasi ano lang yan singit lang yan Di ba ano lang niya yan, nickname niya lang yan. Ang pangalan niyo talaga niya Ramon Revilla Jr. Ito, base ho dito sa post na to, so that he will be on top of the alphabetical list of senatorial candidate in the ballot. So malinaw pa ho sa sikat ng araw ang intensyon ho niya sa pagpapalit niya ng apelyido from Revilla naging Bong Revilla para una ho siya lagi sa listahan ng balota. Ganyan ho kawalang yayan. Re-election ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. decided to change his surname to Bong Revilla. Lawyer, naku, ito ho matindi dito. Lawyer George Erwin Garcia said, the Cavite Regional Trial Court, Branch 19, have approved the use of Bong Revilla as registered family name last October 19, 2009. Palakpakan natin mga kababayan. Ang ating COMELEC Commissioner na si George Garcia, siya ho ang abogado nitong si Bong Revilla noong panahon na pinalitan niya ho yung apelyido niya from Revilla to Bong Revilla. Matindi ho, di ba? Ang ating COMELEC Commissioner naging abogado ho ng isa sa mga kumakandidatong senador. Wala namang problema doon. Nasa inyo yan kung lalagyan nyo ng mali siya. Ayun na, napaliwanag na ho kung bakit una sa listahan niya si Revilla. Pero ang atin ho dito mga kababayan, dapat pa rin hong hindi iboto yung mama na yan. Bakit?
Dahil ho, kung apelido nga ng tatay niya, kaya niyang palitan para manguna lang, makabuelo lang sa balota, ano pa ho kaya ang gagawin ng gunggong na yan pagka naupo siya ulit bilang senador. Sa bagay, wala naman hong ginawang matinuyang mama na yan sa pagkakaupo niya. Yung pabudots-budots niya, wag na ho kayong magpabudol diyan kay Bong Revilla. Naku, pero wisyo ho yan sa sambayan ng Pilipino. Eto, yung mga kababayan, rekta ho tayo dito kay anong pangalan nito? Dito kay Sherwin Gatchalian. Lahat na lang ho. Congressman, senador, mga ordinaryong Pilipino, kumbinsido, nakita mga dokumento, nakapirma kayo. Ayan, nilagay ko din sa gilid mga kababayan. Nakapirma ho itong mga congressman at senador na to na mayroong blanco. Paano nyo sasabihin walang blanco? Ha? Paano nyo sasabihin walang blanco? Kaya naman, mga kababayan, yung Gatchalian na yan, isa pa hong perwisyo yan. Huwag nyo na rin hong iboto yan kahit kailan. Mga Gatchalian, wala hong kwentang mga mga political clan. No? Mayayaman na yan. Ano ba naman yan, sir? Ibigay nyo na ho dito kay Senator Jimmy Bondoc. Kay Attorney Jimmy Bondoc yung mga pwesto nyo dyan sa Senado. Kasi mga perwisyo kayo. Kaya naman dito kay Attorney JV, di ba? Wala naman kayong ginagawa eh. O, senator ba to? Ibalik ko natin. Yan hong mga kailangan natin. May prinsipyo, hindi nabibili ng pera at impluensya, ika nga. Eto, pakinggan natin itong mga kababayan. Ito ang pinaka-latest ngayon kaugnay dyan sa dyan sa usapin na yan. Ginitang ilang senador na miyembro ng Bicameral Conference Committee na walang blanco sa pinirmahan nilang 2025 national budget. Ayon naman sa isang kongresista, may mga blanco nga ang BICAM report na niratipikahan ng Kongreso. Grabe to, no? Congressman versus senator. Sabi ng mga senator, walang blanco. Sabi naman ng mga congressman, may blanco. May unang balita, si Jonathan Andal. Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 national budget mula kay Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Aniya, tugma raw ito sa mga blankong ipinunto sa inilabas na dokumento ni na Congressman Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naku, yariho itong si Risa Hontiveros dito. Si Franz Castro at itong si Arlen Brosas. Linaglag ho sila nitong si Raul Manuel. Nagbigay ho siya ng kopya dito sa Sa bagay, no, yung sa UNTV naman, kumuha ho sila ng listahan sa Senado. Doon ho sila nakakuha ng listahan ng dokumento, yung BICAM report, at binangga ho nila doon sa mga ilinabas nitong si Congressman Ungab. Magkaparehas. Meron yung mga blankong naka-highlight dyan, nandun din ho sa report na nakuha nila sa Senado. Tuloy! Sabi ni Manuel, ang BICAM report na ito na may mga blanco ang siya ring niratipikahan ng Kongreso. Aniya, binigyan daw ng kopya ng BICAM report ang lahat ng kongresista noong Disyembre bago ito isinalang sa plenaryo para maratipika. Pero ang problema, in-email lang daw ang soft copy nito. Kulang isang linggo bago ang ratifikasyon. Habang ang printed copy naman, ibinigay lang daw wala pa isang oras bago ito isinalang sa plenaryo. Kaya raw hindi na ito nabusisi ng maayos. Talagang inano ho nila, minadali ho. Anong mga matatalino dyan sa House of Representative, yung mga magkakatsokara dyan, yan si Saldico, yan si Saldipo, pangalan niya Saldipo, si Saldico at yan si Grace po, yan si Tambaluslos, yan si pangalan ito, yan si Chis Escudero. Nag-usap-usap na, madaliin na natin. Huwag na natin bigyan ng pagkakataon na mabusisi pa ng mga oposisyon o ng mga kasama natin itong itong BICAM report na to. Rektahin na natin, di ba? Ganun ho ginawa nila. Kaya di kataka-taka, yung ibang tatanga-tangang mga senador kagaya nitong si Wing Gatchalian, wala daw ho silang nakita. Sobrang gipit ng oras talaga para mabusisi yan. Parang may end din, sa totoo lang, hindi rin agad nakita yung mga blanks, no? Kasi nga, hindi tayo sanay na may mga ganon. Ngayon ko lang na-encounter na nag-ratify ng budget, meron pala mga blanks. Sa pagsusuri ng GMA, galing na ho mismo dito kay Raul Manuel na meron ho pala talagang blanco. Nag-ratify sila ng budget na meron. Anak na to ka. Pamihira ho talaga itong administrasyon na to. Ibang klase ho.
Kumbaga, extraordinary ho talaga, no? Integrated News. Ang pahinang ito halimbawa ng dokumentong hawak ni Ungab, pareho ang mga blanko sa dokumentong hawak ni Manuel. Pero kapuna-puna na mas marami ang mga nakapirma sa dokumentong mula kay Manuel at iba ang pwesto ng ilan sa mga ito. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makakuha ng opisyal na kopya ng BICAM report mula sa Kamara. Sa proseso ng pagpasa ng budget matapos ratipikahan ng BICAM report, ito ang magiging basihan ng General Appropriations Bill o GAB na isusumite sa Pangulo. Oras na pirmahan ito ng Pangulo para maisabatas, ito na ang tinatawag na GAA o General Appropriations Act. Ang tanong ni Manuel, Kasama sa BICAM report na niratify ng Kamara ay yung mga blanks after ratification, saka bago pirmahan, sino yung nag-fill in the blanks. Oh, naku po, kumanta na tong si Raul Manuel. Paano ba yan? Kulang ata allowance niya galing kay Tamba. Oy, Tamba! Nagkakalat yung isa sa mga aso mo, oh. O bakit daw rinatipikahan ng merong mga blanco yung ano na yan? Yung BICAM report na yan. Oh, hindi ho sa ating galing ha, baka sabihin picnic tayo eh. Nanggagaling ho yan dito kay kay si Raul Manuel. So dapat may sumagot dyan. At ang pwede lang makasagot ang mga bahagi ng BICAM tsaka yung Pangulo. Nako. pati mismong kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sinabi noong Disyembre na hindi siya pumirma sa BICAM report dahil blankong papel daw ito. Sinisiguro Yan ang nga ba sinasabi natin? Ilang beses ho ba natin kailangan marinig itong mga ganitong klaseng statement ng mga congressman at senador para mapagtanto ng iba nating mga kababayan dyan na ginagago tayo ng administrasyon na to ni Marcos Jr. Winawalang hiya ho tayo sa totoo lang. Blankong cheque yung rinatipikahan ng Kongreso. Yung BICAM report, yung pinirmahan ng mga congressman at mga senador. Blankong cheque ho. Ilalagay nila kung ano yung maglalast touch diyan sa House of Representatives. Sila na hong bahala kung magkanong amount ang gusto nilang ilagay diyan sa mga blankong bahagi na yan. Ha? Sa bagay, ulitin na naman ho natin to bukas kasi hindi ho natin tatapusin tong issue na to. At talagang anuhin ho natin to, araw-arawin ho natin to kasi umaano na ho sila eh. Ngayong panahon na to, sila, nagpapanik ho sila dyan sa House of Representatives. Di ho nila malaman kung paano nila ipagtatakpan yung mga kabalintunaan nila na yan. Yung mga kalokohan nila na yan. At ang Malacanang ho hindi ho nila alam kung paano nila ipagtakpan tong issue na to. Merong spy, napakarami yung issue yung naglalabasan ngayong mga panahon na to. Pati yung kay Matubato, di ba? Dinalabas na din ho nila yung mga issue na yan ngayon para tabunan itong mahalagang issue na to na kung saan involved ho dito ang kabuhayan ng bawat isang Pilipino. Kasi budget ho yan para dito sa taon na to. Pinagpilitang pirmahan kahit palsipikado. Sa bagay, bangang nga naman pala presidente, ano magagawa natin? Diba? ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Sinubukan ng media na kunan ng bagong komento si Senator Amy pero tumakbo ito. Tumakbo na ho si Senator Amy, ayaw na niya. O sabi niya, naku, marire-content na naman ako ni PH Update. Hindi, Sir Amy, wag ka tumakbo. Kailangan namin para ho siyang bata, tingnan niyo mga kababayan. Panoorin, ang cute lang, no? Ang cute lang niya, ang cute lang. Tingnan Senator Amy pero tumakbo ito. Sabi naman yan, Amy, next time, huwag niyo kami tatakbuhan. No? ni Senador Win Gatchalian at Joel Villanueva na miyembro ng BICAM at pumirma sa BICAM report, walang blanko sa naturang dokumento. Sa akin, Wala daw blanco, pakinggan natin. and my team, wala kami nakitang blanco. Kasi dapat balanse. Yun ang tinitignan namin parate. So, I have a whole team na tinitignan yung budget bago ito pinirmahan. Hoy, Gatchalian, sibakin mo na yung team mo. Anong team-team? Team-teaming ko yung mukha mo eh. Anong team-team? Wala kayong nakita ng mga team mo? O sibakin mo na yung team mo. Walang kwenta yung team mo. Yung pinambabayad mo sa team mo. Palitan mo na lahat. Di ba?
Ang linaw ho, mga kababayan, ang dami na nagsasabi, yung BICAM report, falsifikado, tapos idedepensa nyo dahil nakapirma kayo, mga walang niya kayo. Ito naman, si Senator Villanueva. Senator Villanueva, ito medyo mabait ako dito eh. Oh, yan. Ano yun natin, pakinggan natin. Wala akong nakita ng blanco. Wala akong nakita ng blanco. Sir naman, wag na kaya, hindi nga kita tinitira eh. Oh, medyo malambing nga ako sa iyo, sir eh. Sen Joel, wag naman ganyan. Wag na lang ho kayo magpa-interview. Wag na lang ho kayo magpa-interview, takbo na lang kayo kagawin siya. Pero para sabihin yung walang blanco, last na yan. Next time, last na ho yan ha, please lang. Wag nyo na hong ulitin yung kalokohan na yan, Senator Joel. As much as possible, ayaw kitang banatan dito. At yung ibang tayo mo diyan sa Senado, gusto ho natin sa totoo lang yung mga tayo nitong si Senator Joel, pero dito sa isa na to naku, Whatsoever. But hindi ko rin sinasarado yung mga rumors na naririnig natin na may mga ilan na wala pang item. Ayaw naman magkomento ni Senate President Cheese Escudero at Senate Finance Committee Chair Grace Poe. Sa Kamara naman, wala pa rin komento sina Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Committee Chair Zaldico. Nauna ng ayaw na ho nilang magsalita. Ano sila, nag-uusap yan, no? Hindi kami magsasalita sa Senado, wag din kayong magsalita. Masusunog tayo dyan kasi dokumento na nagsasalita dyan, di natin mababago yan, di ba? Kasi yung mga ano ho dyan, yung mga isinend sa mga congressman. Kasi pagka sinend nyo na via email, hindi nyo na pwedeng palitan yun. Ngayon, pagka naglabas kayo ng hard copy, nataliwas doon sa isinend nyo sa mga email na itong mga congressman na to, doon pa lang, halatang dinoktor nyo na yung mga dokumento na yan, di ba? Oh, meron kayong in-email, sinisi nyo sa lahat ng mga congressman dyan, meron sila lahat kopya. Ngayon, at mga senador, ngayon, papakitaan nyo na, ayan wala namang blanco. Lahat ng pinagsendan nyo ng BICAM report, meron silang kopya na kulang-kulang. Tapos bigla kayong magpapakita ng kompleto. Naku, yari ho kayo doon. Mayayari kayo doon. Kaya nahihirapan ho sila dito sa isa na... Sinabi ni Pangulong Marcos na nagsisinungaling daw si Duterte dahil wala raw blanco sa pinirmahan niyang General Appropriations Act. Ito ang unang bangag talaga eh. Hindi naman yung budget ang tinutukoy nitong si PRRD. Hirit to kasi ng hirit itong si Bangag eh. No, hindi niya naman alam ang kanya sinasabi. Hirit to siya ng hirit. Ito mga kababayan, ito yung ating si Ramon Revilla Jr. ha. Huwag niyo kong kalimutan, ang pangalan ho niyan hindi Bong Revilla, Ramon Revilla Jr. Bata pa lang ako, kilala ko yan bilang Ramon Revilla Jr. Yung Bong ano yun eh. Para malakas ka sa masa, Bong eh. Bonggam. Ito, pakinggan natin. Kaugnayo ito doon sa Sen Bong Revilla na talaga. Nag-withdraw ng kanyang suporta sa prevention of adolescents pregnancy bill. Walang kwenta ho yan mga kababayan. Mga trasabante naman kayo. Dapat kayo, doon kayo sa House of Representatives, mga trasabante naman kayo. Dito na lang ako sa mga matitikas nating mga iniidolo. Itong si Ma'am Joey at itong si Ma'am Sastrogando sa Asot, ito ho talagang matitigas to eh. Sa totoo lang. At yung intensity ng banat nila, di ho nagbabago. Di nagbabago yung tapang, yung bangis nitong si Ma'am Joey, yung bibig niya talagang pagka nag-umpisa yan, nako, sasabunin ka niya ng mura. At yang si Ma'am Sas, yung tapang nandiyan eh. Kaya talagang sinusubaybayan ho natin tong si Ma'am Sas at tong si Ma'am Joey. Sobrang halimaw ho sa vlog, Pati naman yung mga ibang pina-follow ho natin. Halimaw din naman ho yung mga yan. Pero ito talaga, pagka meron ho silang tinalakay na isang topic, talagang from taas sa baba talagang yan, di ba? From top to bottom, ika nga, sasabunin ng mga yan. Ito, pakinggan natin itong mga kabayan. They are really good at, kasi nga talo talaga sila. Malakas yung statement ni Colonel Grijaldo. Classic red herring, classic red herring argumentation. Ayun. True. Ayan. Ayun, may papadiscuss ka? Ano yung gusto mong isang pag-usapan natin? Yung sa wall ko.
Okay, wait. Ito. Buy scam. Okay. Scam, ayan. Diyan ho tayo. Game. Konektado pa rin ho ito. Okay. So, alam niyo naman yung buy scam, di ba? So, merong public deliberation ng budget. Ito yung sa hearing, ganyan, maririnig mo yung ano. So, pag tinignan natin yung buy scam report, i-click mo yung buy scam report so that we would see. So, merong bill, hindi ba? So, tas ngayon paki-enlarge nga. Ayan. Ano yung item? So, ngayon, so makikita mo, ito yung mga items. So, buy scam. Buy cam. So, makikita mo dyan, doon sa House Bill, like Senate. Teka lang, mama, mga madams, sandali lang ho, kasi, teka lang, pasadaan ko lang na mabilisan to, kasi, nakaligtaan ko ho kanina nakaligtaan ho nating i-mega love shoutout. Itong si Topakin, maraming salamat, Topakin, no? Maraming salamat sa pagsuporto sa PH Update. Pasadaan ko lang na mabilisan, mga madam, mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Lorna Mazarate. Maraming salamat ho dyan sa 25 Hong Kong dollars. Mega love shoutout. Ingat ho kayo dyan sa Hong Kong. Mega love shoutout din ho dito kay Francis M. Sir Francis M, maraming salamat ho. Ingat ho kayo dyan sa, saan ba to? CA, dollar, Canada. Maraming salamat ho. Ingat ho kayo dyan sa Canada. Mega love shoutout din ho dito kay Anthony Ray. Anthony Ray, Boss PH, paki-araw-arawin mo, mungayang si Barbers. Asarin mo, boss, hanggang sa, hindi naman ho, hindi ho iiyak yan. Hindi iiyak yan si Barbers. Wala hong hiyayang si Barbers. Yung atin naman ho, hindi naman ho sa pang-aasar. Kung maaasar siya, nasa kanya yon. Pero yung atin dito, linalatagan ho natin siya. Kumbaga, pinupuna ho natin yung mga kabalbalan na ginagawa nila sa mga hearing dyan sa house, no? Pero talaga namang nakakaasar yung mga banat natin. At talagang kung ako si Barbers, binabanatan ako ni PH, talagang mabubwisit ako. Anong magagawa? Paano ho tayo hahabulin kung nagre-react lang naman tayo doon sa mga ginagawa nila, di ba? Ito ho, kay Sir Jordan Kabiko, mega love shoutout. Na-shoutout ko na ho yung happy birthday ho sa asawa nyo. Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Ito, Sir Jordan ulit. Itong si Sir Jordan, maya-maya ho yan eh. Itong matindi ho ito eh. Itong si Sir Herbiscal. Sir Herbiscal 2712. Sir, maraming salamat talagang yan si Sir, di nawawala yan. Palakpakan natin si Sir Herbiscal. Maraming salamat, Sir. Again, di ho natin pinapakita yan para ma-encourage kayo magbigay, no? Isang like, isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto magbigay, maraming salamat ho. Maraming salamat. Game! 12 billion. This is multiplied by thousands. So, kaya naka-millions yan. Kasi, i-multiply mo in thousand pesos. Ito 12 billion to instead of million. Yes. So, nung sa public deliberation, it's 12.8 billion ang sa Senate. Public. Nung nag-BICAM na, nadagdagan ng 1 billion. 1.1 billion. Nagets ninyo? Nung sa House of Representatives, nung sa House Bill, 16.3 billion. Nung nag-BICAM na, nadagdagan, naging 17.3 billion. Mas malaki pa dun sa original. Mas malaki pa dun sa original. Ganun din sa Office of the President. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!